Ara, kailangan naming magbawas ng guest list. Sana maintindihan mo. Love you. Yan ang text na natanggap ko mula sa kapatid ko. Walang tawag, walang paliwanag, basta isang linyang nagsasabing opisyal na akong tinanggal sa listahan ng mga bisita sa kasal niya. Nakatitig lang ako sa screen, paulit-ulit kong binabasa, hinihintay ang punchline na hindi naman dumating. Hindi ako ibang tao. Kapatid niya ako, ang parehong kapatid na tumulong sa kanyang lumipat ng bahay ng 3 beses, nagbayad ng upa sa kondo niya noong wala siyang pera, at nagpuyat kasama siya sa tuwing sawi siya sa pag-ibig. Nanikip ang dibdib ko. Humalo ang hindi paniniwala, sa sakit na halos matawa na lang ako. Pero nang tawagan ko si Mama, bumuntong hininga lang siya at sinabing, "Kasal lang yan, Ara. Huwag mo nang palakihin ang issue." Sa sandaling iyon, alam ko na kung hindi ako imbitado, mas mabuting pumunta na lang ako sa lugar kung saan ako pahahalagahan. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. "Ma," nag-text sa akin si Carla. Sabi niya final na raw ang guest list at wala ako roon. Lokohan ba to? May mahabang katahimikan bago siya sumagot. "Hay naku! Anak!" Buntong hininga niya na parang batang nag-iinarte ang kausap niya. "Kasal lang yan. Huwag ka nang gumawa ng eksena." "Kasal lang?" Parang bumaligtad ang sikmura ko. Kapatid niya ako. Dahan-dahan kong sabi, baka sakaling nakalimutan niya. Paano ako hindi imbitado sa kasal ng sarili kong kapatid? Kailangan niyang liitan ang guest list. Sagot ni Mama. Muntik na akong matawa. Maliit? Nag-imbita siya ng 150 tao. Kakakita ko lang sa Instagram story niya. Alam mo naman ang mga ganitong bagay? Sabi ni Mama na may halong tawa. Mahal ang magpakasal. Siguro naisip niya na okay lang sa'yo na huwag nang pumunta. Okay lang. Ang linyang iyon ay tumama ng mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Nandoon ako sa bawat krisis ni Carla. Tinulungan ko siyang maghakot ng gamit sa gitna ng bagyo. Binayaran ko ang renta niya noong nawalan siya ng trabaho. Pinautang ko siya ng pera na hindi niya naman binayaran. Ilang gabi akong nakinig sa mga iyak niya hanggang 2:00 ng madaling araw. Palagi akong nandoon para sa kanya. At ngayon, hindi man lang ako karapat-dapat sa isang upuan sa espesyal na araw niya. Tumigil ka na nga sa pagdadrama. Dagdag ni Mama, gamit ang boses niyang sanay na sanay sa pagbabaliwala sa akin. Isang araw lang yan. OA ka na. OA. Tama. Alam ko na kung saan ito patungo. Magagalit ako. Babaliwalain ako ni Mama. Magsusorry si Carla nang pilit pagkatapos. At inaasahan nilang magpapatawad at makakalimot ako dahil yun ang palagi kong ginagawa. Pero hindi ngayon. May nagbago sa loob ko. Isang linyang, hindi na nila pwedeng tawirin kung hindi ako sapat na importante para imbitahan. Hindi rin ako magiging sapat na importante para sumipot kapag kailangan nila ako. Kailangan ko ng ibaba. Matabang kong sabi. At pinatay ang tawag bago pa siya makasagot. Binaba ko ang phone ko sa mesa. Nakatitig dito ng ilang sandali. Ang sakit ng rejection ay mabilis na napalitan ng ibang pakiramdam. Kalinawan, hindi ko kailangang manatili rito. Nagmumukmok habang ang pamilya ko ay naglalaro ng masayang pamilya sa kasal nang wala ako. Binuksan ko ang laptop ko. Kung magkakaroon si Carla ng pinakamasayang araw ng buhay niya, pues, magkakaroon din ako ng pinakamagandang linggo ng buhay ko sa lugar na mainit, maganda, at malayo sa gulong ito. Sa loob ng ilang minuto, nag-i-scroll na ako sa mga luxury resorts sa Palawan. Bawat isa ay mas maganda kaysa sa nauna mga puting buhangin, turquoise na tubig, mga private villa na may tanawin ng karagatan. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na masyadong mahal ang ganitong bakasyon. Pero ngayon, hindi lang ito bakasyon. Ito ay isang pahayag at handa na akong gawin ito nang makapagdesisyon ako. Parang nabunutan ako ng tinik. Hindi ako magmumukmok sa bahay habang nagpe-feeling prinsesa ang kapatid ko sa gown na malamang ako pa ang nag-ambag pambili. Hindi.
Pupunta ako sa lugar na hindi kailangan ng pilit ng ngiti. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ko sa keyboard. 5-star resort sa El Nido, private beach, infinity pool na sobrang linaw parang edited. Isang listing ang kumuha ng atensyon ko. Isang luxury villa na may floor-to-ceiling windows, private veranda, full spa access, at personal butler. Masakit sa bulsa ang presyo, pero pagkatapos ng ginawa ni Carla, hindi na ako magtitipid. Pinindot ko ang book now nang walang pag-aalinlangan. First class flight, window seat, extra legroom. Nag-schedule pa ako ng massage sa araw ng dating ko. Hindi lang ako aalis ng Maynila. Ina-upgrade ko ang buong pagkatao ko. Nang pumasok ang confirmation email, nakaramdam ako ng matinding kasiyahan. Binuksan ko ang Instagram, nag-scroll sa litrato ng beach ng resort at sinave ito. Hindi para i-post agad, kundi para ihanda. Oh, magkakaroon ng post. Timing ang lahat. Kinabukasan, kalahati na ng maleta ko ang nakaimpake mga breezy dresses, sombrero, at sapat na swimsuit para tumagal ng 1 linggo. Naglagay ako ng isang pares ng heels, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto kong maging extra. Makalipas ang 2 araw, habang tinatapos ni Carla ang seating chart niya, nasa airport ako. Humihigop ng overpriced na kape. Hawak ang boarding pass. Nang lumipad ang eroplano, kinuha ko ang unang litrato. Nakaunat ang mga binti ko sa first class seat. May hawak na champagne. At lumiliit ang skyline ng Maynila sa bintana. Caption: tinanggal sa listahan. Pero, living large pa rin. Nagsimulang pumasok ang mga likes bago pa kami makaabot sa cruising altitude. Nag-send ng laughing emoji ang pinsan kong si Megan. Nag-text ang friend ko nung college, "Yes, Queen, deserve mo yan." Pati si Tita Cathy nag-comment, "Good for you." Sana nandoon din ako. Sa pagitan ng pangalawang baso ko ng champagne at in-flight meal, nag-vibrate ang phone ko mula kay Mama. "Nasaan ka?" Ngumisi ako at inignore yun. Paglapag ko, naghihintay ang isang pribadong bangka. Iniabot sa akin ang malamig na tuwalya at tubig habang binabaybay namin ang karagatang sobrang ganda. Parang hindi totoo. Amoy dagat at sampagita ang hangin. Mas nakakamangha ang resort sa personal. Matatayog na puno ng niyog at ang simoy ng hangin ay dumadaloy sa open air na lobby. Mapuputing kumot at veranda na walang ibang tanawin kundi ang asul na dagat. Tumayo ako roon ng matagal, ninanamnam ang sandali. Sa kanya na ang wedding day niya. Sa akin ang kalayaan ko. Umaga ng kasal ni Carla, nagising ako sa tunog ng alon. Pumapasok ang sikat ng araw sa glass doors. Nagbibigay ng gintong liwanag sa king-size bed. Ang phone ko, nakataob sa mesa, ay tahimik. Nag-order ako ng room service bago pa ako bumangon. Garlic rice, danggit, sariwang prutas, at kapeng barako na sobrang sarap. Dinala ko ang almusal sa veranda. Dumadampi ang mga daliri ng paa ko sa mainit na sahig na kahoy, nakatuon ang mata sa abot tanaw. Sa isip ko, na-imagine ko ang gulo sa pamilya namin. Si Carla na sigaw ng sigaw sa mga bridesmaids. Si Mama na nag-aabala sa mga bulaklak. May nagpapanik dahil late ang caterer. Ang mental picture na yon ay nagpasarap lalo sa kape ko. 10:00 ng umaga, habang malamang ay minamakeupan na si Carla. Nakahiga ako sa sun lounger sa tabi ng infinity pool. May hawak na cocktail, nag-scroll ako sa mga vacation blogs, hindi para magbasa, kundi para mag-upload ng sarili kong photo. Ako. Nakasalam. Nakatagilid ang sombrero. Dagat ang background. Caption: turns out, allergic ako sa wedding drama. Sa loob ng ilang minuto, bumuhos ang mga komento. Sabi ng kaibigan kong, "Si Tara, you're glowing." Si pinsang Megan ulit, "Sana all." Pati lumang katrabaho, napakomment, "Kasya ba ako sa maleta mo?" Hindi atensyon ang habol ko, pero aaminin kong masarap sa pakiramdam. Tanghali, naglakad ako sa Pampang. Napakalinaw ng tubig. Sa di kalayuan, may tumutugtog na acoustic band. Pakiramdam ko ako ang bida sa sarili kong pelikula. Nang tingnan ko ang phone ko,
Nandoon na isang text mula kay mama. Talaga bang hindi ka pupunta sa kasal ng kapatid mo para lang dito? Ang babaw mo? Kumuha ako ng litrato ng view ko, puting buhangin, asul na tubig, cocktail sa kamay at sinend ito ng walang caption. Tapos, nilagay ko sa do not disturb ang phone ko. Pagdating ng hapon, nagpaspa ako. Hot stone massage, facial, lahat ng layaw na hindi ko binibigay sa sarili ko noon. Nang ipikit ko ang mga mata ko, ang tanging naramdaman ko ay ang init ng mga bato sa likod ko at ang dahan-dahang realisasyon na hindi ko namimiss ang bahay. Kung may special day si Carla, ito naman ang akin. At hindi ko hahayaang sirain ito ng kahit sino. Wala akong kaalam-alam na ilang oras lang ang lumipas. Iilaw ang phone ko sa dami ng mensahe. Sobrang desperado na aakalain mong may namatay. Yun pala, may ibang namatay ang picture-perfect na kasal ni Carla. Kakatapos lang ng sunset nang bumalik ako sa villa ko. Bukas ang pinto ng veranda. Pumapasok ang hangin. At kagsasalin ko lang ng wine nang mag-ilaw ang phone ko na parang slot machine na tumama ng jackpot. Noong una, hindi ko pinansin. Malamang mga comment lang sa post ko. Pero nahagip ng mata ko ang mga pangalan. Mama, Carla, Pinsang Evan, pati si Tito Ray. Dinaig ng kuryosidad ko ang lahat. Binaba ko ang wine at kinuha ang phone. Ang unang text ay mula kay mama. Sagutin mo to. Emergency. Inikot ko ang mata ko. Lahat naman emergency sa kanya kapag hindi nasusunod ang gusto niya. 30 seconds later, isa pang notification. Si Pinsang Evan. Hindi ka maniniwala dito. Tumawag ka bilis. Tapos si Carla. Nasaan ka? Kailangan kita. Napatawa ako ng malakas sa kapal ng mukha. Kailangan ako? 2 linggo lang ang nakakaraan. Wala akong kwenta para bigyan ng upuan sa reception. Ngayon biglang vital ako sa operasyon? Inignore ko siya. Tapos, dumating ang mensahe ni Evan na hindi ko matiis na hindi buksan. Umalis. Yung groom. Nanigas ako. Umalis? Nag-type ako. Anong ibig mong sabihin na umalis? Nag-reply agad si Evan. Nagwala. Malaking away sa reception. Lumabas siya basta. Wala na. Walang may alam kung nasaan siya. Sumandal ako, pinoproseso ang impormasyon. Sa loob-loob ko, may bumulong. Hindi ka dapat natutuwa, pero mabilis yung natabunan ng mas malakas na boses na nagsasabing, Karma is a beach, and I'm on one. Bumuhos pa ang mga mensahe. Si Tito Ray at Papa ay nagsisigawan daw dahil sa kahihiyan ng pamilya. Iyak ng iyak si Lola, kaya kinailangang ilabas ng kwarto. Itinigil ng venue ang bar dahil nag-aaway na ang mga bisita. Tunog season finale ng isang reality show, hindi kasal. Nag-text ulit si Carla. Please sagutin mo. Tulungan mo ko. Tinitigan ko ang mensahe. Ang dating ako yung taga-ayos, yung nagpapakumbaba ay tatawag agad. Pero ang ara na to ay nasa bakasyon. Kumuha ako ng litrato ng wine glass ko sa tapat ng madilim na dagat. Caption, busy enjoying my overreaction. Send. Tapos itinaob ko ang phone, kinuha ang wine, at lumabas sa veranda. Sa kung saan man, nagkakagulo ang pamilya ko sa sarili nilang gawa. At ako, nasa tamang lugar ako. Kinabukasan, nagising ako sa mahinang hampas ng alon. Sa isang sandali, nakalimutan ko ang mga text kagabi. Tapos nag-vibrate ulit ang phone. Hindi si Mama. Hindi si Carla. Si Melissa. Si Melissa ang tanging pinsan na gusto ko. Hindi siya kampi-kampi. Hindi nagkakalat ng drama maliban kung worth sharing. Sabi ng text niya, okay, alam kong ini-ignore mo silang lahat, pero kailangan mong marinig to. Tawag ka. Magugustuhan mo to. Napangisi ako habang nag-uunat. Kung sinabi ni Melissa na magugustuhan ko, naniniwala ako. Tumawag ako. Oh my God! Bungad niya, hinihingal. Nakaupo ka ba? Nakahiga ako sa luxury suite na nakaharap sa dagat. Ready na ako. Tumawa si Melissa. Okay. Alam mo nang nag-walk out yung groom, di ba? Oo.
Sinabi ni Evan. Anong nangyari? Ganito kasi. Kwento niya ng mabilis. Sa reception, kinorner ni Carla si groom tungkol sa kung ano walang may alam basta nagkasigawan. Sumigaw si Carla, sumigaw si groom. Tapos ayun, umalis si lalaki ni hindi kinuha ang coat niya. Lumabas ng pinto at hindi na bumalik. Napangiti ako. Wow, parang tula. Mas gaganda pa. Sabi ni Melissa na halatang tuwang-tuwa. Pagkaalis niya, nag-away ang papa mo at si Tito Ray kung sino ang nagpapapangit sa imahe ng pamilya. Sigawan sa gitna ng dance floor. Binivideo pa ng mga bisita. Muntik ko nang maibuga ang kape ko. Sabihin mo sa King, may nag-post. Wala pa. Pero hintay ka lang. Tuloy niya. Tapos si Tita Linda, umiiyak. Si Lola, nadamay na rin. At wait for it, sinisi niya ang buong disaster kay Carla dahil hindi ka inimbita. Napabangon ako. Sinabi ni Lola yon? Oo, kumpirma ni Melissa. Sa harap ng buong table. Sabi niya, kung naging mabuti kang kapatid, hindi ka mag-isang nakatayo diyan sa wedding gown mo ngayon. Tinakpan ko ang bibig ko para pigilan ang tawa. Ang ganda, at eto pa, sabi ni Melissa. Narinig ng mama mo na sumasang-ayon si Tita Lisa kay Lola. Kaya nag-away sila. Sobrang lakas ng sigawan. Pinahinaan ng DJ ang music habang si Carla nasa bridal suite. Nagbabato ng bulaklak at baso sa mga bridesmaids. Binaba ko ang kape ko bago pa matapon. Grabe to. At hindi pa tapos. Dagdag ni Melissa. Pagkatapos ng lahat, tinry ng mama mo tawagan yung nanay nung groom para ayusin. Tumaas kilay ko. At eto lang ang sinabi nung nanay. Problema nyo na yan. Sumandal ako sa headboard, abot tenga ang ngiti. Sinasabi mo ba sa akin na ang mga taong nanigurong wala ako roon ay sinisisi na ako ngayon dahil wala ako para iligtas ang araw? Eksakto. Tawa ni Melissa. Sabi nila kung nandoon ka raw. Baka nakausap mo si groom o naayos mo ang gulo gaya ng lagi mong ginagawa. Huminga ako ng malalim. Melissa, alam mo kung anong pinakamasaya rito? Wala akong pakialam. Humagalpak ng tawa si Melissa. Diyos ko, love kita diyan. Nagpaalam kami. At binaba ko ang telepono nang magaan ang pakiramdam. Lumabas ako sa veranda. Tinaas ko ang mug ko sa langit bilang toast sa kalayaan, sa kapayapaan, at sa karma na gumagawa ng trabaho para sa akin. Nasaan man sila, sinusubukan ng pamilya ko na ayusin ang sira-sirang araw ni Carla. Ako, nagpaplano na kung anong tropical drink ang i-order ko. Tanghali na, nakadalawang mimosa na ako at nakapag-swimming nang umilaw ulit ang phone ko. Kahit nakablock na sina Carla at Mama, may mga mensahe pa ring nakakalusot galing sa ibang number. Unknown number. Kailangan nating ayusin to bago mahuli ang lahat. Isa pa. Wasak ang kapatid mo. Tawagan mo ang mama mo. Tapos, nag-text si Melissa. Heads up. Tinatawag ng mama mo ang buong pamilya para sa isang discussion pagbalik mo. Napatawa ako ng malakas. Ang family discussion ay code para sa isang ambush na didiinan ka para ayusin ang kalat ng iba. Nag-reply ako. Salamat sa warning. Hindi ako makakapunta. Sagot ni Melissa. Wait. Anong ibig mong sabihin? Ay, extend ko ang trip ko. Parang narinig ko ang singhap niya. Iconic. Kwentuhan mo ako pagbalik. Ngumisi ako, binuksan ang laptop, at sa loob ng 5 minuto, canceled na ang return flight ko at extended ang reservation ko ng 1 linggo. Ang confirmation email ay parang kalayaan sa inbox ko. Hindi lang ako a-absent sa meeting nila. Tinatanggal ko na ang sarili ko sa emergency contact list nila. Bago lumubog ang araw, nagpa siya akong magpadala ng huling mensahe kay Carla at Mama bago sila i-block ulit. Oh, ngayon gusto niyo na ako kasama? Sorry, masyado akong busy sa pag-enjoy, sa pag-overreact ko. Good luck sa paglilinis ng sarili niyong kalat. Sent. Blocked. Tapos, napakasarap ng ginhawa.
Ilang taon akong tagasalo ng problema nila. Nawawalang susi, breakup, upa, away pamilya. Ang role ko ay tagaayos. Hindi na ngayon, ng gabing iyon, kumain ako ng steak sa tabi ng dagat. Natutunaw sa lambot ang karne. Ang tanging nakausap ko ay ang waiter na ngumingiti nang walang hinihinging kapalit. Kalagitnaan ng pagkain, nag-vibrate ang phone ko. Si Melissa. Nalaman ni Carla na nag-extend ka. Galit na galit. Si Mama nagpe-pacing sa kusina. Si Papa sabi, buti nga sa kanya. Si Lola sinasabi na sa lahat na malas ang kasal dahil wala ka. Natawa ako ng malakas. Malas ha? Baka tama siya. Pagkatapos kumain, naglakad ako sa Pampang. Sa unang pagkakataon, tahimik ang utak ko. Walang iniisip na solusyon sa problema ng iba. Bumalik ako sa suite, nagsalin ng huling baso ng wine, at tumingin sa dagat. Sa malayo, nakikita ko ang ilaw ng mga bangka. Ang kasal ni Carla, wasak. Ang pamilya ko, nagkakagulo. At ako, nandito. Libu-libong kilometro ang layo, natututunan kung paano unahin ang sarili. Bulong ko sa hangin. Hindi ko na problema yan. Hindi ko na sila responsibilidad. Ang mga alon ay humampas na parang palakpak. Unang umaga ng extended stay ko, nagising ako ng walang alarm. Walang tawag, walang boses na nagpapanik. Amoy kape at dagat lang. Ilang taon ding nagsisimula ang umaga ko sa problema ng ibang tao. Voicemail ni Carla tungkol sa renta, text ni Mama tungkol sa drama. Pero dito, ang tanging desisyon ko ay kung sa pool ba o sa beach ako tatambay. Nagbalot ako sa makapal na robe ng resort at lumabas sa veranda. Sa unang pagkakataon, wala akong utang na loob sa kahit kanino. Nagpapadala si Melissa ng update minsan. Ang huli, sinusubukan ni Carla mag-organize ng makeup ceremony. Ayaw ng kalahati ng pamilya. Si Tita Linda, hangover pa raw. Natawa ako. May hustisya sa panonood sa kanilang subukang pagtagpi-tagpiin ang mga bagay nang wala ang taong nagsisilbing glue nila noon. Sa hapon, nagpapaspa ako. Sa gabi, kumakain sa tabi ng dagat. Sigurado akong sa bahay, ako na ang kontrabida sa kwento. Ako na ang makasarili, ang walang puso. At siguro tama sila kung ang pagiging makasarili ay ang pagpili sa sarili kong kapayapaan. Sa ika-4 na araw, nag-sunset cruise ako. Ang langit ay naging kulay kahel at lila. Habang nakatayo sa railings, na-realize kong hindi ko sila namimiss. Hindi sa paraang inakala ko. Ang namimiss ko, kung mayroon man, ay ang bersyon ng sarili ko na naniwalang ang pagtulong sa mga taong hindi tumutulong pabalik ay isang birtud. Pagod na, ang bersyon na yon. Wala na siya. Nang bumalik ang bangka sa Pampang, nangako ako sa sarili ko. Ang kapayapaang ito, hindi matatapos pag uwi ko. Sa huling gabi ko sa resort, nakaupo ako nang nakayapak sa veranda, hawak ang champagne. Ang dagat ay walang hanggan. Ang langit ay ginto. Sa Maynila, iniisip ko si Carla na naghahabol ng seremonya. Si Mama na stress. Ang pamilyang nag-iiwasan sa group chat. Hindi ko na negosyo yon. At sa wakas, totoo na sa akin yon. Nilabas ko ang phone ko, hindi para tingnan ang mensahe nila, kundi para kunan ang view. Bagay sa akin ang payapa. Bumuhos ang likes at comments. Mga kaibigan, mga kakilala. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nag-post para sa kanila. Nag-post ako para sa akin. Tinaas ko ang baso ko sa abot tanaw, hinayaang bumaon ang katahimikan sa buto ko. Walang guilt, walang stress, walang last-minute emergency. Tunog lang ng alon, amoy ng dagat, at ang kaalamang nakawala na ako sa papel na hindi ko naman pinili. Nasira ang kasal ni Carla nang wala ako. Ang buhay ko naman, ngayon lang, nabuo. Hinigop ko ang champagne, ngumiti, at sinabi, walang pagsisisi. Gusto mo rin bang piliin ang iyong kapayapaan? Huwag matakot na unahin ang sarili. Minsan, ang paglayo sa toxic na sitwasyon
Ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili ay book mo na ang trip na yan. Deserve mo.